located is nandun sa, ito yung Israel. Medyo na yun. I-imagine nyo na lang. Each word. Okay. Yung Israel, ito yung each word. So, hanggang Asia. Ano type niyan? Mesopotamia ancient, sabi ni ito daw yung Mesopotamia ancient. Doon pinalayan. Pero walang eksaktong lugar. Then, bakit gano'n? Sabi ng Diyos, walang exit, walang entrance. Pero gano'n, sa Diyos, para makapasok ka sa Diyos, kailangan mong back verse 1. So, ang Diyos yung, sabi ni God, shorten to na lang. Yung westward kay ganyan, kay ganyan. Ang pinaka-revelation of the training source is Jesus Christ. Bakit? Siya yung word, Hebrews chapter 4, verse 1. Who is the word of God? Jesus Christ. Binabantayan niya doon sa taong may kasalanan. Hindi ka makakapasok sa Diyos. Hindi ka makakadiretso sa Diyos. Pag hindi ka dumaan dito. At yung word, yung sword na yan, tatapyasin niya yung pagkahihiwalay daw. Kaya tumapyas niya na paghihiwalay yung pagkaliwa. Kaya niyang mag-convict sa tao. Then, what is the tree of life? The tree of life is God. At nga binantayan. Hindi ka sila makapasok sa presensya ng Diyos. Ang way para makabalik ka sa Diyos. Sabi niya, si Jesus Christ yung way. Nandun yung angel. May tawag, may angel pa. Yung angel na yan, yung type of Jesus Christ. May angel doon, di ba? May tawag, angel. Kaya babantay. Yung angel. So, sabi na dito, may type yan. Bakit yung Israel gumawa ng mga imagery? Yung imagery, ito yung mga imagery. Yung mga inurkit, yung katulad yung gabi. Mga angel na Ark of the Covenant. Solomon. Okay, Solomon. Yung nilalarawan niya dito, so tinatakpan nila yung presensya ng Diyos, yung hindi dito. Yung Ark of the Covenant, yung Cherubim. So, Leviticus. in order para makapasok ka sa Diyos, dadaan ka muna doon sa anghel. Para makapasok ka doon sa mismong okay. Alagay doon sa Revelation chapter 2, verse 18. Sabi nun, he that overcome it, I will grant to eat of the tree of life. Tama ba yun? Pakiwasan niyo po, nandun yun. So may dadaan ng tanging pagsubok. So, ginawa ng Diyos, sinalaya nila, kaya sila lumayo para ipakita yung mangyayari na ang Diyos, parang papakita doon na ang Diyos hindi siya yung magiging para makabalik sa Kanya. Makita niyo yung Ark of the Covenant, may dalawang angel. Antay mo yan. Hawakan mo to. Yan yung Ark of the Covenant. Ayan, nakita niyo yan. Ayan. Ano ginagawa nila? Tinatakpan nila. Kapto po kami yan, pambira. Tinatakpan nila yung presensya ng Diyos. Pinapakita ng mga ukit na yan, na ginto, ito, kahoy. Sa loob, nandun yung mana. Ako ba din nyo, sa loob may mana, di ba? Ito. Pinapakita doon na may dadaanan ka. The Book of Revelation 1:1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, naman. So, hindi pala yung tahan ako. Hebrews 1:1.
God, in Sunday times, is for us. In diverse manners, basta niyo po, basta niyo. Ang Diyos nagsalita sa mga huling araw sa pamagitan ng mga propeta. God inspired. Ngayon, balikan. Ang Diyos nagsalita ng mga noong unang panahon sa mga propeta, pero sa huling araw nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak. So ang Diyos, nagamit siya ng hindi sa huling balikan, dadaan ka dito sa angel. Diba, hindi pwede, sabi ko, baka daw iunan yung mamay ng tao at kumain. Hindi sila makakakain talaga. Sabi ni God, bakit? Kasi, ay kasalanan na. Yung estado na yun, na pinalaya sila, state yun ng condition na death. Yung tao, may pagkita na. Yung God, yung man. Hindi sila agad makakalapit. So may mystery na redemption dito. Ang flaming sword is the word of God, which is Jesus Christ. Tatapyasin ka muna niyan. Ibig sabihin, para kang ginto, nadadaan ka sa apoy para makapasok at makakain ka siya. Okay, pero pa siya ditong sinabi. Ngayon, nasa Mali. the ibig sabihin niya is fiery burning spirit. Okay, so yes, ganito. Oh. Okay, good. Babasa ko na. So, ano pa, sabi dito, pinapakita lang dito na si Lucifer ay isang nagbabantay doon sa, pakita ko sa inyo, no? Hindi literal yung Garden of Eden na may sinoplet na binabantayan doon. Actually, bago pa magkaroon ng recreation, bago pa pagbigay ng tao, mayroon lang umiikot sa Diyos. Isaiah chapter 6, umiikot ng seraphim cherubim. Type yun ng theophylite na may umiikot sa kanya, ano sa bigla. At si Lucifer, siya yung isang nagbabantay doon. Meron pa. Sino ito? Din yung flaming sword, sabi niya, flaming sword is the power that separates or destroys. So yun. Sine-separate ng word of God ng sword yung mga bagay na mga masama sa atin. Kapag tinanggal natin yung salita ng Diyos, tinatanggal niya kung sino-sino yun. Para saan? Yung salita ng Diyos, pag tinanggal mo, unti-unti kang binabago. Para saan? Unti-unti kang para makahanapin ka dun sa silogay. Sino ba yung tree? Ang tree. The original tree. That yun yung Diyos. Then, waiting on us para. Oras na po ba? Oras na. Magtataka ka, bakit ginard yung theophylite? Eh, may literal ang yun na nag-broadcast ka hanggang ngayon doon? Wala. Ano ibig sabihin na? It's figurative and spiritual na pinapakita yan. Ngayon, kahit tumingin ka doon sa Israel, wala nga theophylite doon eh. Pero makikita mo, mayroong presensya ang Diyos. Actually, lahat eh. Halos lahat buong mundo presensya ng Diyos. Ano yung binabantayan niya? Yung binabantayan niya, yung basta-basta ka na lang ano mo yung kamay mo para makakain ka siya. Kasi hindi ganun sadali. Sabi, pinapakita ng Diyos may pagitan. May gagawin tayong proseso. Bago ka makalapit sa Diyos at makakain. So, hindi na ako makakita dito.
Okay, maraming talata. Wala pa tayo, may gusto ko. Hebrews 1:3, nakalagay dito, pakita ko sa inyo, kung ko yun. Nakalagay dito, who being the brightness of His glory and the image of His person, and upholding all things by the word of His power. And then ito yung sabi niya, when He has by Himself purged our sin. So, tinatay ni Brother Gan. Si Cristo yung angel at yung flaming sword. Bago ka pumasok sa Diyos, ang version of life. Bago ka pumasok sa Kanya, kailangan mo munang maging malinis. Without holiness, no one can see God. Maganda yung type niya, pang-advance sa akin. Yung sabi na, ano sa yung yung itong mapansin nyo dun sa talata, Genesis chapter 3 to 24. Bakit palayo? Sabi dito, strangely, why were the clothing and flaming sword placed on the eastern side of the garden? What reason was there for such a position? Bakit confusing? Ngayon siyang kakain ni Ken. So, yung mystery, sabi niya, kailangan makita natin sa Garden of Eden, ito na nga, sinabi ko kanina, yung Garden of Eden, linagay ng Diyos dito sa Israel. Nasa garden of Then sabi niya, marami tayong proof na yung Garden of Eden is gamit talaan. Yung talaan. Then, so bakit dinagay ng Diyos yung tao doon? At dinagyan niya ng flaming sword sa kanang cherubim. Alam nyo, yun ay, sabi nito, ito yung outline ng Diyos. Sabi na dito, ito yung modus operandi ng Diyos. Sabi nila, masahin ko po, nakalagay modus operandi ng Diyos. Modus operandi ng Diyos, paraan ng Diyos para makilala siya. Pinapakita ng view, itong Garden of Eden, in chapter 2, hindi yan literal eh. Makikita mo yan, papakita ng Diyos yung sarili niya, siya ang tagapagligtas. At papakita ng Diyos yung larawan na mangyayari sa Church Eden, na si Jesus Christ talaga, ito hindi na sinrominigan. Ito, part na to akin. Para sa, ano ko sa kanya, nakuha ko sa kanya. Ito yung papakita niya yan. Lahat dyan. Tapos yung nasa dulo, yung nasa. Ibig sabihin, si Jesus Christ, yung daan, para makalapit sa Diyos. Without Christ, except tanggapin mo si Cristo, except maging maging katulad mo si Cristo sa lahat in all manner, hindi mo makakain ng Diyos. Right? Sabi nga, dadaan ka doon. Kasi, yung first Adam, nahulog yun eh. Yung second Adam si Cristo. Nakalagay 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. Continue, the quickening spirit. The quickening spirit is like this. Okay, burning spirit. Kasulan. Kulay dyan si Cristo, quickening spirit sa dalayan. Okay. Gagawin mo lang. Okay, so, sa bandang huli, babalik ulit westward. Ano westward? Kasi babalik ng Diyos ulit yung kanyang covenant doon sa mga Diyos. So, babalik ulit sa kanya. Kung nawala natin yung palabas, babalik ulit. Papasok, westward, east. East. Okay, muna lang. Kasi time na. Pupurahin. Kung sakali mo kung may nakakay,
Yung si Parmio, sa wakas ay nag-series, right? Sino ba tatay? Sino? Tatay. Ano tatay ba? Ay, well, Fernan, kung okay lang sa'yo pagbigyan, may strike si Brother Mio doon sa Friday night ko, akmang-akma rito. So, pag-kaya ko sa kanya, kamay kong to. Pero may nang i-share na tingin, subscribe nyo lang. Yung sinabi ko na ayaw ng Diyos na umabot na lang kamay yung mag-asawa kumain, isipin kailan paghirapan nila na. Ganon din, sa Foolish Virgin, nakasalan ng hindi na langit. Diba? Ayaw nila bumili sa marketplace. Okay. Pakailan sa mga kapatiran, ayaw maging garayan. Bakit? Hindi na nila kailangan makinig sa isang bro. Mag-preaching, mag-compare, mag-talong. Ayaw na interview, set up, ayaw na nila magkumpara. Ayaw na nila magtalong, ayaw na nila patunayan, ayaw na magiging ng ebidensya. Tama. So, hihingi na lang ang langit. Kumbaga doon sa Eden, aabutin na lang ang kamay. Yan din para sa mga tao na tatanong, bakit hindi na lang pinili nila ng Diyos yung serpente? Bakit na pinili na lang Diyos yung Diablo? Oh. Kasi meron tayong tao sa anak. Kung ganyan lang, ano kayo tatanawin? Okay? So, hindi bibigay lang sa patay lang eh. Yan lang mapili sa marketplace. Hindi basta-basta pwede nyo akutin. May haharangan kayo ang head at may nakakasugat sa apoy na sword of the Spirit. Okay, Brother Neil. Meron akong nakita na ito ay si Cristo. Nagbukas na aklat tapos na silitan ng mugo. So kaya kailangan mo itakot yun. So itong sa aming development hindi ko masyadong nabalikan sa perso ng Genesis na mayroon 4 rebels. Yung 4 rebels sa Genesis, Huwag natin burahin yun. oh, Huwag muna buburahin ko. yung 4 rebels sa Genesis, yung sinabi ko parang pante, ito po literal sa Genesis, chapter 2, verse, ano bang verse yun? Genesis 14 to chapter 2, verse 10 to 15. So, sabi niya, iba yung bagas sinabi niya, Mediterranean space. Gusto ko mabalikan sana yung Mapa sa likod ng Bible. kung ano nangyari, bakit nawala yung tatlo. Isa na lang ang natira sa fourth river, yung literal talagang river na dumidilig sa dig. Diba? So, sabi ni Bapasin, ito nga ang natira sa ating panahon, yung Euphrates. Di ba? Yung Euphrates, yung buhay na lang na river ngayon. So, bakit nang nangyari? Ang nangyari sa Genesis chapter 3, kasi yung chapter 2, nakapractice sila na huwag gagalawin yung punong kahoy na pagkakilala ng masama. Pag ginalaw nila, ano mangyari? Mamamatay sila, masusumpa yung lupa. Kaya doon nasira yung apat na river, yung tatlong river, talagang hindi na masyadong nabuhay. Ano, sa isip ko lang, no? Sa isip ko lang, pero ganun din ang Biblia. Bakit nawala yun? Dahil sa curse. Hindi po ba? Naniniwala po ba kayo dahil sa curse? Nasira yung river na yun na dumidilig. At ang dilig, pinabantayan na. Diba? At ang umahabos na nandoon, maaaring itong Euphrates na lang. Okay? At yun, hindi na yun, pinabantayan pa ng amin na may espada. Ano na ba yung ito? Na may espada. Oo. Sa Eden, hindi ba? 2005. Tanong lang So, yun ang kwento sa Bible. Kaya itong ano po, itong piso, nasa kag-Bibor, nasa kay-Detail, ito nga yung hindi na natin masumpungan ngayon. Oo. Ang masumpungan natin ngayon, yung Euphrates.
Eh, sabi ni Batman, sa Revelation, yun ang matutuyo sa Revelation 16, di ba? Sa Revelation 16, ito yung matutuyo sa Armageddon. Di ba? Ang Armageddon, World War III yan. Alam po ba? Yung Armageddon, World War III. Kasi nga yung, itong Euphrates na tinutok ko Revelation 16, saan ba yun? Verse 12? Verse 12 yata yun ng Bacon. So, isulat natin. Gano'n mo yan, ikaw pa isulat. Drawing for reverse. So, sa, Euphrates na lang. Euphrates na lang, yung dumidinig, ngayon, yung buhay na ngayon na river, sa lugar ng, So, yung ibig na yun, na literal, wala ka, di ba? Hindi mo na masusumpungan. Masumpungan pa sa Israel. Literal na ibig. Okay. So, yung Euphrates na lang, yung buhay na ngayon, na level na umagas, bakit ba kasi yung gabi? Kaya hindi ko napag-aralan ito. Ngayon, ito naman, literal na ilog, ito po ay tumitipo ito doon sa spiritual river. Hindi po ba? Ang spiritual river ay yung Holy Ghost. Yung Word of God, yung salita ng Diyos na truth na nag-uumakoy. Di ba? Buhay na salita. Ang salita ng isa'y buhay. Ito ang umiilang po ngayon sa river of water. Sabi nga ni Brother Pansin, meron na yung mga fountain ng river of water na nagbibigay ng buhay na espiritu na matagal ng buhay. Yung matanda, parang bumabasa sa kapag-makalimog. Ano yung mga sinusunod. Pero ang tipo nito, yung word of God niya. Bakit? Sa Isaraya, 14 verse 4, ito po ay doon na sa milyon na yung leader na apat, yung mukit na tayo ng 14 ay muling mabubuhay ko. Muling mabubuhay yung literal leader. Yung literal na ilog, muling mabubuhay sa milyon. Pag-iwala ang Panginoon sa Mount Olive. Sa Mount Olive na nakapat ng lupa at nagkakaroon na mga butal at nagkakaroon muli na river. Apat na parang hihilig na kung lupaan. So, ngayon, ang sabi ni Brother Pansin, na itong apat na river na ito, pagdating dito sa New Testament, yung Holy Ghost, sabi ni Brother Pansin sa chapter 14 ng John 14:12. Ang John 14:12, ang sinasabi dito, na tubig, walang iba, kundi yung Holy Ghost. Sinabi ni Brother Pansin po doon sa, yung John 12, John 4:12. John 4:12. Yung babaeng sa balon, bigig ng tubig, dumating nalo si Kristo, si Kristo nagbigay din ng tubig ng buhay na hindi sila makuhaw. Ang tubig na yun, walang iba kundi yung Word of God, doon sa kabuuan ng Holy Ghost, yung Word of God. Yung type po, yung type ng river, type ng sword, yung Holy Ghost, Word of God. Sinabi ni Brother Pansin. At itong mga ito, na literal, pwede rin mangyari sa buhay natin. Pwede tayong magkaroon ng river of water. Kaya nga doon sa pagiging babae, kay Kristo na ulit ng buhay. So, kung na yan doon sa Holy Ghost. Ang Holy Ghost, doon sa 7:39, tipo na yan doon sa mga doon sa Word of God. Ang Word of God ngayon,
yun ang muli doon na sinasabi ni Paul Pantes na upo ka na tubig ng buhay doon sa mga believer. Doon sa Civil Church, yung mga believer, sila ngayon yung, nasabi mo nga, yung ano pa lang sa New Testament, yung Garden of Eden, walang iba kundi yung church. Kasi nandiyon ang river of water, di ba? Nandiyon yung awang na ilo, sa spiritual. Dati literal, dumidilig sa Eden. Ang Eden na ngayon ng Diyos ay yung physical Eden. Tulad mo, Brother Minan, yung Eden ng Diyos, yung physical Eden. Yung mga believer na dinidiligan na water of life, ito po yung source dati. Yung physical Eden, ito po yung garden ng Eden. Nandoon yung halamanan ng Diyos. Sino ang halamanan ng Diyos? Yung mga believer na mayroong water of life. Kasi yung tubig ng buhay, doon dumilig sa mga mananampalataya. So tayo na ngayon yung Garden of Eden. So hindi natin narinig kung nakaraan yun ha, pero sa akin lang yun na tayo ang halamanan sa Eden. Tayo ang kukunan, ay tayo ang Day of Life, tayo rin yung, tayo ang tree na mayroong makukuhang pagkain ng buhay. Pero life, di ba tayo? Tayo ang mapagkukunan ng tubig ng buhay, pinapay ng buhay. Okay. So tayo lang yun, sabi ni Papandes. Ngayon, tayo po ang magagamit ng Diyos para sa pagdilig sa halaman ng Diyos. Kaya nasabi ni Papandes sa Hebreo 10, no? Mayroon pang Jeremiah dito sa verse 10. Pero ang sabi nito, bukal ng buhay, walang iba kundi yung the word misplaced again. Yung word, yung soul, naging word misplaced again. So, the word misplaced again, kasi yung soul, ito rin yung Holy Ghost, ito rin yung tubig ng buhay. Kaya para dumaloy nga raw yung water of life, from Eden, tayo pa lang Eden, di ba? Tayo rin ang lumidilig doon sa halaman ng Diyos. For example, yung, halimbawa yung magpaalalahanan sa isa't isa, pag-repunin sa isa't isa. So tayo raw yung lalabasan ng tubig ng buhay. Parang pinaka-ukal ng tubig ng buhay. Ilog, di ba? So, sinabi ko kasi, ang katibayan ng Hebreo 10:25, na mag-aralan sa isang isa. So, ibig sabihin, yung pag-aralan, yung pagdidilig sa halaman ng Diyos. So, yan po yung nakalagay dito. So, sinabi ko, ang literal na papay ko sa ilog, yung literal na ilog, inisang po yan sa spiritual na ilog. Pero yung literal, talaga natira dahil sa source. Diba? Pero ibabalik ng Diyos, nanilinyong na yan. So yung apat na ilog na bubuan sa ilog para sumagana yung plan. Bakit hindi na kayo nag-broadcast? So mangyayari yun. Kahit ito, Wala ka bang internet ngayon? Sabi yun. Kasi nga, hindi kayo. Magiging Nung ganyan. nag-load ako, tuloy-tuloy ko 2-3 times a day. Tubig na litera para masuwa yung Wala akong load, di ako makakapag. mga pananim para makakain yung mga tao sa mundo. Nanti po lang doon sa litera yung spiritual. So, kasi po yun, kaya hindi ko naman napaganda ang balang panito. Siyempre, Pindutin mo na yung one. Sabi mo, pindutin yung ang one. sabi ko talaga yung sige standard. May one na kanina eh. Medyo may araw tayo, pero baka medyo Yung one na yan, ano yun? Ano yung one na yan? may picture ko. So, yun lang, yung aking nakuha. So, pakidaan na sana. Puro dami. Anong version? Anong version 1 na yan? Naintindihan niyo ba yung sinasabi? Nabuksan na niya eh, 1. Parang nagkakaroon Sana lang na yan eh. yung literal na Search na yan yung kanina. Yung search kanina. Pasensya na kayo doon sa literal. Wala ba? Hindi ko pa masyado. Pinatay niya. Bakit? Bilis niya mga Ano ba ang sabi doon? Kasi sasaliksikain ko pa, di ba?
Pero okay na yung sinabi ko. Kaya nasira yun dahil sa tumpa. Still for the glory of God. Okay? Dahil sa tumpa, nawala Pwede na bitin. Kanina, 1 na nga siya. cancel na yun. Agree kayo? Serious lang, binatulan at mga 3 taon, hindi nasayo na ang mga ito. So, may tanong. Yan ang 1 na. 1 na yan. 1 na yan. 1 na yan. Anong verse? Anong verse? Anong verse? Ano daw ba yan? Okay, ganun po, ganun. Yan yan. Ano verse yan? Okay. Wala na rin. Kita ba anong verse? Sabi mo na ang verse. Hindi niya ako nakita. Diba kanina 1 na? Hindi kasi siya nakita. Yung 1, yung 1. Kanina, balik mo 1. Balik mo nung Yung 1 na yung kanina. Be still for the glory. Okay, tanong? Okay. Hindi na literal. Si Kristo talaga yun. Siya nagbukas, siya may hawak ng akla, umubukas itong puro. Sino nagdede? Kristo. Kaya yun ang sabi ko sa Pilipinas. Binubukan lang ng Eden, ang amoy ngayon, walang iba kung hindi messenger. Hindi bang gagawa ng water of life kung walang messenger? Na maglalabas ng espada ng Belial. Yung water of life ng Holy Ghost na nag-iiyak. Pag nakalit sa'yo yung revelation, mag-iiyak ka. Di mapigil ang puso mo. Yung isip mo, di mo pwede pigilan. Mag-sisir at mag-sisir ka. Yung mga naintindihan mo. Okay, yun ang sagot ko Tayo ay hindi ng the dark. Anong kabuluhan yung pag-label mo kung hindi ka nag-iindir, di ba? Ikaw ay hindi nag-iindir. Nasa iyo yung water of life, nasa iyo rin yung kanilang pag-asa. Kasi nag-iindir yung ka. Bago nga nila. I-share mo rin. Wala yung mag-share mo. Para dito, nakasya ko na namin. Ano kaya yung revelation text? Okay, nagpapakita ko para Hindi yung 5 islas. Hindi yung ate. Hindi yung susulat. ano i-clear na tayo. Teacher type ni Bright. Kung bride yung revelation text, hindi yung dyan na nasusulat. Teacher type ni Bright. So, wala kayong tanong regarding to the sin. For rivers. Wala na po. Noon pa ako eh, for me. Wala mo ganda dito. Nakikinig kayo? Tanong ko lang. Nakikinig dito. Yung sinabi ni Brother Francis last time, just kayo. The first thing is, may type ng pork ng may walang anointing, because yung kayo ng 4 rivers na umaakos. Tapos, kung tataka ka, nawala yun. Pagdating ng year na, nagkaroon ng apostasy. Nagkaroon ng apostasy, ibabalik ulit ng Diyos sa Laodicea. Nagkaroon ng outpouring of the Holy Ghost ulit. Restoration. Dinaig si Father Francis yun sa human creation week. Dinaig si Father Francis yun sa Pagkakinagan, may 4 rivers. Hindi ko nasira kung ang ito, diba? Pagdating doon sa ganit yung babalik ulit. So, ang human creation week, natin ba Francis, sabay, pwede mong i-tie sa church again. Okay. So, nagdag yan. Pwede yan rin na ito. Malubilo. Okay, ano? Dati, Pagdating sa amin na siya, sabi ni Sir Francis na lang, bakit sila iisa-apat sila kung i-restore, ngayon din sila apat. Tapos, di ba, nauna yung tatlo yung naunang nawala, mas nahuli yung Europe, sabay pa sila na i-restore sa kanila sa amin.
Sabay yun, kasi pag nakita mo yung system, itong mundo ito, masisik ito. Masisik na mababalik na niya sa meron eh. Mapapatag na itong mundo eh, dahil sa galit ng Diyos, at sa Cordero ng Christ, sa third coming, no? Carmageddon. So, maging ang linggo, tayo tulutan na ng Diyos, sa 50 kilos ang babagsak sa earth, na yelo. Eh talagang, sabi nga na 16, nalukot itong lupa. At hindi. Kaya pagbaba ni Kristo, talagang bubukan lahat yung mga bukal ng sa earth para luminig sa lahat ng pananim sa mundo. Para yung milenyo maging masagana. Tulad sa panahon ni Noah, nung pagbaba niya, na-restaurant tumubo ng maayos yung mga pananim. So, gano'n yun. So, walang imposible sa panahon na yan kasi sa tribulation pangalan, itong lupa talagang. Okay. Okay. Oo, magiging kita na lang kasi yung sa lahat ng lupa, kasagaran na eh. Dahil pabubukalin ng Diyos, yung namin na. Eh kung pag-isa mo sa ulit, isa na lang ang bukal. So, ang pangalan noon, doon sa Revelation 22 verse 1, ang earth na ito, magiging throne ito ng Diyos at ng bride at ng Kristo. Yung earth, kaya bubukal doon yung water of life. 22 verse 1, nakita ko ang trono ay yung tubig na pinipinituan kami yung union at saka kahit yan dito sa Siling ng Siling. So yun ang salong ko, no? Tanong mo po? Plus, gawin ng TV, may 4 letters. Ang isang Kristiyano, kapag siya ay nagpagsa, natutuyo yung kanyang, ano ba tawag doon? Kahit yung practice, matutuyo. Itong, Dion, Season, Division, and yung practice. So matutuyo rin yan, sa isang Kristiyano kapag hindi na siya nagpatuloy. Hindi siya nagpindiriyan. Mawawala mismo yung ilaw. Pati yung practice, matutuyo. Sa isang Kristiyano. Na hindi na siya nagpatuloy, mawawala talaga yung regulation. Wala na enjoyment, wala na yung hindi na siya makapag-share. Hindi tayo nga yung tinutukoy na Garden of Eden. Multiple application yan, no? Yung regular water, tayo. Tayo binubukalan, di ba? Tayo yung balon. Sabi nga ni Baba na, tayo nga yung balon. At nagsigawa tayo ng ibang balon, na hindi balon ng Diyos. Tayo nalagay ng Diyos ng tubig na buhay. Tayo ang balon. Pinagsasandukan ng tubig na buhay. Okay ba? May tanong ako. Tayo, pwede tayong sandukan ng water supply. Kung saan ka, para may kumigil sa iyo. Pwede naman, umabot sa iyo yung tubig kasi ikaw na mismo ang nag-share. Okay? May tanong ba?